Capricorn, hi! Welcome to Mystic Queen PH at ito ang inyong monthly reading for November 2025. If you're interested in private readings, meron tayong link sa description at sa pinned comment. Pakicheck nyo na lang information kung paano mag-book for a private reading. And please subscribe to our channel to show your support, like, share this video, at comment na rin kayo kung kayo naka-resonate. Paalala lang, ang reading na to ay general reading, so maaari kayong makarelate, maaring hindi. And also, ang ating private reading ay hanggang October 31 na lang po. Dahil starting November 1, hindi na po ako mag-offer ng private readings. Okay, let's see Cappies. What's the energy for Capricorn? Ngayong November 2025. November 2025. Whoa, the Magician. We also have the Six of Swords. Moving on, moving forward. Oh my God, new beginnings. New beginnings. Yes, you are exploring new things, Capricorn. You are finally using your talent, skills, abilities. Or maaring iba sa inyo, you are stepping out of your comfort zone. Or may mga tinatry kang bago. Yes, with the page of 1-0, may mga inaaral ka, ina-explore, dahan-dahan, unti-unti, step by step. There's a new beginning here. This can be a new job, a new career, a new source of income, or bagong interest mo na kung saan para ka nagtatanim, no? Nagtatanim ka, and eventually, makakukuha mo yung resulta ng iyong pagtatanim. Yan, darating yung tinatawag nating harvest time para sa iyo. With the King of Pentacles energy, i-commit mo yung sarili mo dyan. Kumbaga, let's say, meron kang may bagong trabaho ka, i-commit mo yung sarili mo para makita mo kaagad kung ano ang pwede mong iangat, hanggang saan ang pwede mong iangat sa trabaho na yan, yung growth niyan, even sa business, kung nagsimula ka magnegosyo or any source of income na tinatrabaho mo. Makikita mo ang resulta niyan. With the Six of Swords, mas maliwanag na yung isip mo ngayon kasi umaalis ka na doon sa conflict. Kasi maaring ikaw ay naguguluhan, saan ba papunta, anong gagawin mo. But kasi, multi-talented, mga Capricorn. No? With the Magician energy, this is someone na magaling mag-manifest, someone na nag-aaral, may ine-explore na iba pang kaalaman sa kanyang sarili. So, some of you are focusing on improving yourself and starting to explore and expand your horizon. So, kumbaga, may mga bagong exciting things na gagawin kayo ngayong November. You have the Five of Swords. So, ito yung sinasabi ko sa yung umaalis ka sa conflict, no? Maaring may mga self-doubt ka rin na parang, kaya ko ba itong gawin? Alam mo yun, na parang nagtatalo siya sa isip mo na ikaw mismo ang kalaban mo. Oo, kasi may mga times na isip mo na, paano kung itong susubukan ko na to ay hindi mag-work para sa akin? Ganon. So, kumbaga, may mga times na talaga na sigurista ka. And ngayon, napatunayan mo sa sarili mo na, sige, go, gagawin ko na, ready ako. Ganon. You have the Tower. Meron ka talaga ili-let go here. Anything that is no longer serving you. You are trying to save it, pero alam mong hindi na talaga siya mag-work, and finally, na-realize mo na yon. Oo. Kaya ikaw ay nag-move on na, nag-move forward na. This can apply sa yung relationship, connections, na akala mo okay pa kayo, pero hindi na pala, or even sa trabaho mo, sa source of income mo, akala mo it is still working for you, pero hindi na pala. Gumuguho na pala. So ngayon, maalis ka na sa sitwasyon na yan, nagsisimula kang muli at ine-explore mo yung mga iba mo pang potential sa buhay, no? Potential. O, 'di ba? You have the Nine of Pentacles. Alam niyo, Capricorn, the moment na mag-commit kayo at i-focus nyo yung sarili nyo sa mga goals nyo, lalo na sa trabaho, business, career, you are going to be very successful. Unstoppable ka. You are taking risks, okay? Meron kang sinusubukan ngayon na alam mo na kaya mong gawin kahit medyo nakakatakot, medyo mahirap, pero alam mo na kaya mo. You have the Knight of Swords. Kumbaga, you are breaking the barriers. You are speaking up. You are expressing yourself. Maari ring ikaw ay
Kung dati nagne-negative self-talk ka, nagkakaroon ka ng yung parang sine-self-sabotage mo, 'di ba? Nagkakaroon ka ng self-sabotage. Ngayon, tinatanggal mo na 'yan. Yan sinisira mo na. Yung clouds kasi, it symbolizes yung mga thoughts natin, yung mga pag-aalinlangan natin sa sarili natin. But ikaw, pinuputol mo na 'yan. Tinatanggal mo na yung pag-aalinlangan na 'yan, and you are focusing on your success, your financial stability, your financial independence. So, tingnan pa natin ano pa yung ibang energies for you, Capricorn, ngayong November 2025 for Capricorn. O, diba? Progression. Meron talagang pag-unlad. Makikita mo yung progress mo. Hindi man siya ganun kabilis, pero makikita mong may progress, may nagiging resulta. 'Di ba? Halimbawa, nagsimula ka ng negosyo mo, nagtanim ka. Ayan, nakikita mo na unti-unti sumisibol yung itinanim mo. 'Di ba? You have the 6th house. Ito yung pag-aalaga. Pag may tanim, dapat alagaan mo para meron kang anihin. Kasi pwedeng nagtanim ka ngayon, hindi mo na pinakaalaman, wala kang anihin. So, this is about maintenance. Kailangan i-maintain mo, i-sustain mo yung mga nasimulan mo para makakita ka ng progress. Some of you will also focus on your health, no? Pag-align ng iyong chakras, pag-align ng iyong peace of mind, pag-align ng mga plano versus your actions. Kailangan aligned yung actions mo doon sa plano mo. Okay? Let's say for example, gusto mong pinaka-simple. O gusto mong mag-travel, plano mo 'yon, no? Let's say sa ibang bansa. Pero kung wala kang ginagawang action, hindi ka nag-aayos ng passport, hindi ka nag-iipon para sa travel mo, wala 'yun. Hindi 'yan mag-a-align talaga. 'Di ba? So you have to take that action. You also have 11th house. Some of you, meron kayong, marirecognize kayo sa isang community, or you will be part of a community, social media, na magkakaroon kayo ng certain following and people will admire you, or people will not just follow you but also makikinig sila sa'yo, lalo na kung marami kang i-share na wisdom mo. Merong peace of mind. This is one of the most important thing na gusto nyong ma-experience. Meron kayong peace of mind, kapayapaan ng isip. Some of you merong pag-aayos, pakikipag-ayos sa mahal sa buhay na dati mong nakaaway, or kaibigan, or someone na nagkaroon kayo ng issue before. And there's peace, no? You also have meditation. This is about alignment ng iyong energies or release of the things that are no longer serving you. Kapag nagme-meditate tayo, nagkakaroon tayo ng kapayapaan ng isip. Natatanggal natin, nare-release natin yung negative thoughts. O, diba? Pag na-release mo yung negative thoughts, merong happy thoughts. You have joy. Wow. Ang joy, pagiging masaya na mas malalim na kaligayahan. So much joy. Ayan. At meron ka mga ganap gagawin or mga experiences ngayong November na magiging masaya ka talaga. Oo, dahil meron kang sense of accomplishment. Money, career, finances, you have the 7 of Pentacles. This is being patient, waiting for your turn. You also have the 9 of Swords and the 10 of Swords. Some of you, maaring may mga challenges sa finances, sa trabaho. Pero ito kasi yung magpaparealize sa'yo kung ano ba yung dapat mong gawin. Kung saan mo dapat dalhin na direksyon yung iyong trabaho, business, career. Maari kasing meron ka ng sinubukan or meron kang plano, hindi mo lang ginagawa sa ngayon. So it's the time for you to finally release or let go of anything na hindi na nakakatulong para sa'yo, especially mga unhealthy habits, pagdating sa pera, pagdating sa pag-handle ng negosyo, pagdating sa trabaho, yung iyong performance, no? Anything unhealthy, hindi nakakatulong sa pag-unlad mo, ile-let go mo na yan kasi nagkakaroon ka na ng realization of the good things about you. Sa relationship, kung single ka, maaring merong new person na darating sa'yo. But I think, yung iba sa inyo, kung wala kayong karelasyon, parang hindi na ganun kadali para sa inyo na magtiwala. Mas focus kayo ngayon sa kung paano nyo aayusin ang finances nyo kesa magka-jowa, no? But if you're already in a relationship, pay attention sa partner ninyo, kasi baka merong itinatago pagdating sa pera.
Okay, you are the joy seeker. Yes, ito ang hahanapin mo kung saan ka magiging masaya. What little victories can you celebrate? Yes, this is also great. Ibig sabihin yan, hahanapin mo yung mga kahit maliliit na bagay na pwede mong i-celebrate. Kasi yung maliliit na bagay, pag pinagsama-sama yan, malaki yan. And it will create so much joy and happiness sa'yo na magbibigay sa'yo ng good vibes, magbibigay sa'yo ng inspiration, and definitely, that will make you feel good, mas magiging productive ka, mas ma-achieve mo yung mga goals mo. Okay? So that is your reading, Capricorn. Thank you so much. See you again.